DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, 2 na ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga balita, bawang at saka itlog. Lalagyan na rin daw po ng maximum suggested retail price ng DA. Kamara humirit na dapat pang palakasin ang price monitoring system ng DA. Utang ng Pilipinas, utang ng Pilipino, sumipa na sa mahigit 16 trillion pesos. Search and Rescue Team ng Pilipinas dumating na sa Myanmar. Mga miyembro ng gabinete hindi dadalo sa hearing ng komite ni Senator Amy Marcos. Bukas yan, iginiit ang executive privilege. Higit sa 50 kandidato ng Central Luzon tatakbong walang kalaban sa May 12 elections. DNR at lokal na pamahalaan kinalampag ng netizen sa pagkasira ng coral sa Bohol. Mainit na panahon magpapatuloy ngayon sa Dagupan City at iba pang bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang magpapatuloy ngayon ang mapanganib na heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Masanto siya kabasan at saka emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, ang Dagupan City nakaranas ng dangerous heat index kahapon. Partikular na nitong mga nakaraang linggo bago pa man dideklara ang pagpasok ng tag-init. Sa pagtaya ng Pag-asa, 3 pang lugar sa buong bansa makararanas din ang 42 hanggang 43 degrees sa heat index. Kabilang dito ang Birac, Catanduanes, Iba, Zambales at Butuan City sa Agusan del Norte. Ang heat index na nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger category na maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion, maawi sa heat stroke kapag patuloy ding nabilad sa araw ang isang tao. Pinag-aaralan na rin ang Department of Agriculture ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa karne ng manok at itlog upang mapanatili ang makatwirang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa monitoring kasi ng DA nasa 6 pesos hanggang 8 pesos ang presyo ng bawat piraso ng itlog. Malayo sa napaulat na bentahan, umabot na ito ng 10 hanggang 12 pesos. Habang ang presyo naman ng karne ng manok, umaabot ng 240 ang kada kilo. Ganyan iginiit ni Laurel, hindi agad ito ipatutupad dahil kailangan dumaan muna sa konsultasyon sa mga producer at mga negosyante upang hindi mabigla din ang industriya. Well, ngayon minomonitor natin maigi yung manok, although yung manok naman, araw-araw ang industriya actually nakikipag-usap sa atin at may roller coaster nga, yung farm gate ng from 115, maakit pang 140, biglang babagsak ng 120, medyo malikot eh. So, we're still identifying. Ang isang next concern is yung itlog. We are looking into it. Dapat sa ngayon may 9 peso yata na itlog, 8.59. Dapat nasa 7 pesos yan eh. Patuloy naman ang problema sa smuggling, hoarding at kartel sa industriya ng agrikultura sa bansa. Sa Bakit Ikaw Series ng DZRH para sa midterm elections, binigyan din ni AGA Party List Representative Nicanor Briones. Hindi matuldukan ang isyong ito dahil may makasabot na mga tauhan sa loob ng Bureau of Customs ang mga smuggler. Iginit ni Briones para matapos ang problema, kailangang makulong ang mga malalaking kumpanyang sangkot sa smuggling. Tinayo ito para labanan, magkaroon ng boses ang mga magsaka, mga isda at kooperatiba sa mga salot na nagpapahirap sa amin. Kaya na smuggler, hoarder, profiteer, cartel. May mga nagawa kaming batas pero nagkamali kami dahil pinagkatiwala namin sa custom.
ang paghuli sa smuggler. Sila nag-iimbestiga, sila nagpapail ng kaso, pag hindi sila dismiss. So walang nahuli. Wala ring nakulong. Pinangunahan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. at Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang pag-monitor sa presyo ng mga bilihin sa Mega Q-Mart at Save More Supermarket sa Quezon City upang masigurong nasusunod ang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas at karneng baboy. Epektibo nitong March 31, ang MSRP sa imported na bigas ay binabana ng 45 pesos per kilo mula sa dating 49 pesos per kilo. Samantala ang MSRP naman sa liempo pork belly ay 480 pesos per kilo, 350 pesos naman ang kada kilo ng kasim o yung shoulder at yung pigi o yung binte, yung leg. At 300 pesos per kilo sa sabit ulo o sariwang katay na baboy. Ayon kay Secretary Laurel, nakita nilang magandang pagsunod dito ng Mega Q-Mart. Ang bigas naman ay nasa presyong 45 pesos per kilo habang ang ibang vendor na magbibenta pa ng 40 pesos per kilo. Ang presyo ng baboy ay sumunod din sa MSRP, 380 pesos per kilo. Sa kabila ng maayos na pagsunod ng Mega Q-Mart, ipinahayag pa rin ni Secretary Chu Laurel ang kanyang pag-aalala sa mababang compliance ng MSRP sa karne ng baboy sa Metro Manila. Ayon sa report ng DA, 30% lamang sa mahigit 170 stalls ang na-monitor ng mga sumunod na sinasabing sumunod sa suggested retail price. Idinagdag pa ni Laurel, iniimbestigahan na ng DA ang sobrang pagpipresyo na nagbumula naman sa mga farm at mga trader at lalo na sa mga retailer. Upang malitos ito, nakipagpulong din ang DA sa mga stakeholder ng pork industry at tinalakay ang mga alalahanin, maipaliwanag mga aksyon ng ahensya. Sinabi ng kalihim na maaari siyang magpato ng parusa sa mga hindi susunod sa napagkasundang presyo ng karneng baboy. Secretary Laurel, baka gusto nyo ikutan din ho yung Wawi Market dito ho sa Pasay. Yung feedback ho sa amin, pagka umaga talagang dinadagsa daw ito ng mga mamimili kasi nagbebenta ng mga imported na frozen product. Ang tanong, nagbabayad ba ng tamang buwis? Mamaya ho natin pag-usapan yan, ha? Ay, sus, may Ginoo. Ang lalakas ng loob na sumabak sa politika. Yun naman pala ang daming itinatagong anomalya. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, may nanalo na. May nakadali na ng 38,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Mamaya i-anunsyo natin yan, ha? Congratulations sa isa pong taga... mga tarim ba yun? Basta isang taga Pangasinan nakadali ng 38,000 na premyo ng ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Formal lang pinasanayaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang ika-49 na Socio-Civic Center sa Luisiana, Laguna nitong nakalipas na linggo. Ang 50 million pesos na pasilidad ay tinayo sa barangay San Isidro at maaari itong magsilbi sa 22 kalapit na barangay ng Luisiana. Ang Luisiana po ay tinatawag na Little Baguio of Laguna. Ang dalawang palapag na struktura ay magsisilbing community hub at isang evacuation center sa panahon ng emergency. Binigyan din naman ni Luisiana Mayor Jumaper Uy Alvarez mahalaga ang papel ng naturang Socio-Civic Center para sa pag-unlad ng kanilang bayan, gayon din sa panahon ng kalamidad. Nasa turnover din si PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services Eric Malcos at hinimok niya mga residente na alagaang mabuti ang naturang building nang sa gayon ay magamit pa ito ng susunod na mga henerasyon. Hoy mga misi, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ang may dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang shield siya paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalabot ng kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, nanawagan naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagpapalakas ng price monitoring system ng Department of Agriculture para matiyak na nakukuha ang tamang datos sa mga pamilihan.
Sinabi ni Speaker Romualdez na batay sa datos ng bantay presyo ng DA, ang presyo ng itlog ng manok na large nasa 8 hanggang 9 na piso lamang ang bawat piraso. Ayon sa Speaker, alam nating ginagawa ng DA ang kanilang makakaya sa pagbabantay ng presyo pero siguro mas mainam na dagdagan pa ang mekanismo sa pagmomonitor. Dahil nais naman ng kapulungan na lalo pang mapabuti ang pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Sinabi pa ng kongresista ng unang distrito ng Leyte, ang pagkuha ng sentimiento ng mga lokal na nagtitinda at mga namamahala sa pamilihan ay makatutulong para pag-ugnayin ang mga opisyal sa tamang numero at tunay na sitwasyon sa baba. Naniniwala ang speaker na mahalaga ang sabayang pagtugon. Samantala, latest muna tayo sa showbiz. Masyado na mainit ang mga bakbakan ngayon sa politika. Aga Mulak! Yan, si Aga Mulak. Proud naman daw sa kanyang mga anak. Alamin natin ang iba pang mga detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Gorgie. Hindi ko lang yung untold na mag-showing na sa April 30. Kaya naman... Hindi pala. Morley Alinio pala. Sorry, Gorgie ha. Sandali lang. Standby ka lang, Gorgie ha. Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Proud na proud daddy si Aga Mulak sa kanyang mga anak na si Andres Mulak at si Atasha Mulak. Matapos ngang mapili na Best New Male TV Personality sa nakaraang PMPC, itong si Andres Mulak ay nakatakda itong gumawa ng mga pelikula bukod pa sa kanyang The First Family ng TV5. Well, sa totoo lang, grabe, maging si Atasha Mulak ay gagawa rin ng sarili niyang pelikula na kung saan ito ay kanyang pagbibidahan. Pagkukuwento ni Aga, noong bata raw ang kanyang kambal ay hindi ito nakakatikim ng pera sa kanya. Wala ring gadget. Ang ginagawa daw ay hatid sundo ito sa eskwelahan at doon ay binibigyan ito ng mga recess o baon. Sa totoo lang, nagpapasalamat itong si Aga Mulak dahil napalaki niyang responsable, mabait at mapagmahal ang kanyang kambal na sina Andres Mulak at Atasha Mulak. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tiniyak naman ni Senator Amy Marcos sa gobyerno o pinatitiyak ni Senator Amy Marcos sa gobyerno ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipinong nasa Myanmar at Thailand matapos itong matamaan ng malakas na lindol. Ayon kay Senator Amy, dapat din agad natiyakin ang mga concerned agency kabilang ang Department of Foreign Affairs at mga embahada ng Pilipinas ang tulong para sa mga apektado nating kababayan. Kasama nito, binigyan din ng senador ang pangangailangang mapalakas, ma-update ang 50-year-old na National Building Code at may akma ito sa kasalukuyang pamantayan at teknolohiya upang matiyak ang matatag na mga gusali at iba pang mga struktura sa bansa laban sa mga malalakas na pagyanig. Pinasusuri na rin ni Senator Amy ang kaligtasan at katatagan ng mga gusali sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila at mga karatig lugar bilang paghahanda sa pagtama ng dabiguan. Dapat na niyang magsagawa ng komprehensibang inspeksyon sa mga gusali, infrastruktura at mga komunidad. Isa lang sa x-ray ang mga building, lalong-lalo na ang mga antigo na, yung mga matatanda na at matataas na struktura. Inimog din ni Senator Amy ang gobyerno palakasin ang kampanya tungkol sa disaster preparedness, kabilang ang earthquake drills at edukasyon sa mga komunidad tungkol sa dapat gawin bago, habang at pagkatapos po ng mga pagyanig. Sinabi pa ni Senator Amy, susian niya ang sapat na paghahanda ng gobyerno at ang publiko upang maiwasan ang malaking pinsala at pagkasawi sa pagtama ng malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Senator Amy, problema ho dito ho sa Pilipinas, hindi talaga natin ma-develop ang consciousness ng mga kabataan dahil nga, drill tayo ng drill. Okay ho talaga, nag-drill ho tayo, but more than the drill, ano ho yung mga programa that will really, deepen yung ating paghahanda. Ha?
Sabi ko nga ho sa inyo, eto, maraming kumakandidato ngayon, mga politiko. Alam nyo, kesa mamigay ho kayo ng kung ano-ano, mga polyetos, mga bowler, bakit hindi nyo lagyan ng pangalan yung whistle? Ha? Whistle. May space naman doon. Lagyan nyo ng pangalan nyo para matandaan. Di ba? Whistle. Alam mo ninyo, basic tool ho ito ng survival. Hindi lang ho sa panahon ng lindol, hindi lang ho sa panahon ng sunog, sa lahat ho ng klase ng sakuna at panganib. Whistle. Kung ito po meron taglay ang ating mga anak, kaya sila matutulog na, maabot nila, sa pagpasok laging nasa bulsa o kaya nasa lanyard ng ID, madidevelop nila yung consciousness sa kahandaan. Unfortunately, para tayong siramplaka rito. Paulit-ulit na lang natin sinasabi. Pero, tanong ko ho sa inyo, may whistle bang bit-bit ang mga anak nyo sa tuwi-tuwi na? I doubt, di ba? Kaya, again, ang dami ho natin mga politiko, maghanda. Puro kay drawing Di ba? Dapat ho, seryosohin ho natin ang kampanya para ho sa paghahanda. At hindi po pwedeng drills lang ho yan. Hindi ho po pwedeng duck cover and hold. Hindi ho. Kailangan ho pumasok sa kamalayan ng bawat mamamayan, ng bawat Pilipino ang paghahanda. Yung sunog ho may iwasan yan pero hanggang ngayon, tingnan nyo, pagka nagsaksak sa outlet, di ba? 220 lang ang capacity niyan, lalagyan mo ng butterfly. Di ba? Multiple outlet. Ano mangyayari? Di init ho yung linya ng kuryente. Pag uminit yan, kompleto sirikados na. 3 elemento lamang po ang po pwedeng mag-trigger ng sunog. Heat, fuel, at saka oxygen. Kompleto na ho Panahon ho ng tag-init, di mainit na mainit. Tuyo ho yung mga ano natin, tuyo ang mga nasa paligid. Okay? Tapos oxygen, ang dami ho sa paligid. So, may magpitik lang ng gano'n na sigarilyo sa tuyong damuhan. Ayun, forest fire. Pwede mag-trigger ng forest fire. Bahay na abandonado. Di ba? Wala nakatira dyan. Kompleto ho ng elemento. May lumang linya ng kuryente. Napabayaan na sa matagal na panahon. Pwede ho mag-trigger ho ng sunog. Kaya, again, consciousness ho. Diba? At para ho sa mga politiko, kaysa magbigay ho kayo ng kung ano-ano, mamigay ho kayo ng pito. Umaga, Pilipinas! Ginamitan naman ng mga substandard na bakal o mababang kalidad na materyales ang gumuhong Bangkok Tower sa Thailand nang yumanig ang magnitude 7.7 na lindol noong March 28. Parang yung tulay lang si Isabela. Sa inisyal na investigasyon natuklasan mula sa ipinasaran ng factory ng bakal sa Rayong Province ang mga materyales na ginamit sa gumuhong under construction tower. Sa sample ng 2 size ng bakal na nakolekta sa crash site. Bagsak sa quality test ang Iron and Steel Institute of Thailand ang bigat, composition at katatagan ng mga ito. Sa mga larawang ibinahagi naman sa local media ng Thailand, makikitang Sky ang brand name ng bakal na ginamit sa gumuhong gusali na gawa ng Sinke Yuan Steel Factory. Ito ang pabrikang ipinasara ng mga otoridad noong pang December 2024 dahil naman sa aksidenteng kinasangkutan sa pagtagas ng tangke ng gas kung saan nasamsamang mahigit 2,400 tons ng bakal. Patuloy pang investigasyon sa pagguho ng Bangkok Tower at nakatagdang mga olekta pa na iba pang mga bakal ng mga otoridad mula sa crash site para isailalim din sa quality test. Ibig sabihin, yung mga bakal na nakuha sa ipinasarang gusali na substandard na ibenta pa. Hala. Parang Pilipinas din, ha? Ay, sa may ginoong buhay ito. Dito nga daw sa Pilipinas, may problema tayo. Nakausap ko kahapon si Engineer Mandy Diaz. Sabi niya, ang problema ho kasi sa atin, iba-iba yung mga parameters na sukatan natin. Di ba? Ang ginagamit natin, inches, yung English, di ba? Oo. Pero yung, mga fabricator natin, gumagamit ng
Yung ano yung lumang panukat? Metric. Metric. Magkaiba pala yun eh. Ibang-iba yung sukatan. Anyway, hindi ho ako dalubhasa para pag-usapan yan, ano ha. Kahit Boss Mandy Diaz, Engineer Mandy Diaz, ano ha, tatawag kami siguro maya-maya para mas maipaliwanag nyo kung ano yung mga dapat gawin to address this problem. Otherwise, talagang magiging substandard lagi ang ginagamit nating mga bakal. Hindi lang naman mga bakal eh. Pati yung iba pang mga fittings, di ba? Kasi nga, ang ginagamit natin, yun naman tinuturo sa atin eh. Di ba? English measure, yung inches. Di ba? Pero, maraming industriya, nandun pa rin sa metrics. Maganda umaga, Pilipinas! Urdaneta City, may acting mayor na at vice mayor, pang-8 at pang-9 na councilor kapalit ng sinuspending magpinsang mayor at vice mayor Paraino. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy, good morning. Masanto siya kabuasan Kuyang Angel. Sa wakas tuluyan na ring napalitan sila Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at ang pinsan niyang si Vice Mayor Jimmy Paraino noong Lunes, March 31 matapos ang 3 buwang pananatili nila sa kanilang tanggapan mula nang sila'y patawan ng Malacanang ng 1 taong suspensyon dahil sa illegal umano ng pagsuspindi indefinitely kay ABC President Michael Brian Perez noong June 14, 2022. Matapos maglabas noong March 28 ng order ang DILG na sila Rio Esteves at Doc Blaise Sumira na ang papalit sa kanila. Formal na ring lumagda sa acceptance letter sa opisina ng alkalde noong March 31 ng dalawa na sinaksiyan ng mga city councilors at sila City Local Government Operation Officer Mr. Richard Rial. Ang unang itinalaga ng DILG na papalit sa magpisang Paraino ay sila First Councilor Onofre Gorospe at Second Councilor Warren Andrada, subalit hindi nila nilagdan ng letter of acceptance na ipinadala ng DILG dahil sa kapartido nila ang mga Paraino. Ang magpinsang Paraino ay kinasuhan ng grave abuse of authority at grave misconduct na nilagdan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Enero 3, 2025 at isinilbi Enero 7 ng DILG Regional Office. Subalit hindi nila na-receive dahil sa umano'y nakasiklib si Mayor Paraino. Nang sumunod na linggo, muling bumalik ang DILG subalit hindi sila nakapasok sa City Hall dahil binarikadahan ng mga taga-suporta ng dalawang opisyal. Hanggang sa noong March 14, sinamahan na ng halos 100 pulis mula sa regional headquarters na pinungunahan ni Regional Director Brigadier General Lou Evangelista, si Regional Director ng DILG Mr. Jonathan Poliosin Jr. na ikinandado na lamang ang opisina ng magpinsang Paraino. Ito si Freddy Pajardo, RS38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. At muli masantos sa kabasan ni Chikayamin sa ating makababayan dyan po sa Pangasinan. Pinasalamatan naman ni Senator Bongo, sinating Senator Gringo Honasan sa pinasimulan nitong petisyon para maibalik ng bansa ang dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Senator Go, tulad ni Honasan, naniniwala siya na dapat na hustisya sa loob ng Pilipinas ang lumitis kay Mayor Digong. Nagkasama sina Senator Bongo at Honasan sa isang motorcade sa Dasmariñas City, Cavite, kung saan personal na ipinarating ni Mr. Malasakit ang pasasalamat kay Gringo dahil sa inilunsan ditong signature campaign. Nangako naman sina Senator Bongo at Gringo Honasan ipagpapatuloy nilang signature campaign kahit matapos ng eleksyon hanggat hindi na ibabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo na ngayon ay nakapait sa detention facility ng The Hague, Netherlands. Salamat rin po, Senator Greg, for leading the petition po. Sana po makabalik na po si Tatay Digo. He is 80 years old. Hirap pong mag-isa. Kahit sinong Pilipino, tayo. Nasa kultura na natin na yung mga matatanda, inaalagaan natin, hindi iniiwan na mag-isa. Doon kami nagkaisa. Yung nakita natin, yung nangyari, mga less than a month ago, hindi yan ugaling Pilipino eh. Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng mga kaibigan. Hindi, di ba? Sa dunong, world class ang Pilipino. Sa puso, champion. Yun ang gusto natin ipakita. Ibinunyag naman ni Senator Remy Marcos, walang opisyal mula sa executive branch ang dadalo sa ikalawang pagdinig ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte.
Sa kabila ito ng pakiusap ni Senator Amy sa mga opisyal na sumipot sa investigasyon matapos matuklasan ang mga irregularidad sa unang hearing. Ayon kay Senator Amy, sumulat sa kanya ang Malacanang sa pamamagitan ng Executive Secretary Lucas Bersamin upang ibabatid na walang pupuntang cabinet officials sa nakatagdang pagdinig niya sa Huwebes. Iginiit naman ng Malacanang ang executive privilege pero sinabi nito na hindi ito dapat gamitin o i-invoke bilang tugon sa mga partikular na tanong sa pagdinig at hindi bilang dahilan upang tumangging dumalo. Nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Amy at sinabihan ng Malacanang na nangangahulugan lamang ito na maraming itinatago at sikreto ang pamahalaan lalo lamang nagpapaduda sa sambayan ng Pilipino. Sinabi rin niya na mahalaga ang presensya ng mga government officials sa naturang hearing upang malinaw ang sali-saliwang kwento ng mga ito. At sa gitna na rin ang ulat na nakaamba pa rin ang pag-aresto ng International Criminal Court sa ilan pang kaalyado ni Mayor Digong na sinasabing sangkutin sa drug war. Kabilang dito si Senator Bato de la Rosa na naging hepe ng pambansang pulisya ng nagdaang administrasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Pinaplano naman ng Department of Transportation na pagandahin at palawakin ang mga paliparan at mga pantalan sa mga kilalang tourist destinations sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, katuwang nila ang Department of Tourism sa mga proyekto upang mas mapaunlad pa ang turismo. Ginawa ni Dizon ang pahayag matapos na bisitahin ang Siargao Airport kung saan napuna niya maliit ang kapasidad nito. Dahil dito pinag-utos ni Dizon at tanggalin yung VIP lounge ng paliparan na hindi naman umano nagagamit upang magkaroon ng mas maraming space para sa mga pasahero. Ang pinag-usapan po namin ni Secretary Crasco na ito ang priority niya, kaya saludo tayo kay Secretary Cristina. Ang priority namin is yung mga tourist airports tulad ng Busuanga, tulad ng Puerto Princesa, tulad ng Basco Batanes, tulad ng Katiklan. Yan po, no? Na nag-commit na po si Mr. Ramon Ang ng San Miguel na sisimulan na po yung bagong terminal ng Katiklan. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, sana naman may sa katuparan yan sa lalong madaling panahon. It's high time. Pagandahin natin ang ating mga airport. Hindi yung parang panahon pa rin ng kopong-kopong. Makikita mo tuloy ang difference ni Secretary Vince Dizon kay Jimmy Bautista. Si Secretary Jimmy Bautista laging tulog niya. Oy mga mamis, Laundry Day today. Kung ito ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is pride. But mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense at chocolate, mud and Sebanon cotton. Gawa po ito ng ACS. 31 na makalipas ang alas 4, mahigit naman sa 76.8 million pesos na alaga ng illegal drugs nasamsam sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat lakay. Nakamit ng Police Regional Office Cordillera ang makabulang impact ng kanilang anti-illegal drug campaign nitong nakalipas na buwan ng Marso. Ito ay matapos masamsam ang higit sa 76.8 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakaaresto sa 29 na drug personalities. Ayon sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, kabuang 102 anti-drug operations sa magkakaiwalay na naipatupad sa Cordillera Region. Kabilang sa operasyon ang 75 marijuana eradication operations, 9 na bypass operations, 8 search warrants, 6 na warrant of arrest at 4 na police responses. Ang pinaigting na operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 110.29 na gramo ng shabu, 337 na 1,610 na fully grown marijuana plants, 1,850 marijuana seedlings at higit 71 gramo ng tuyong daw na marijuana na may kabuang standard drug price na 76.8 million pesos. Karagdagang 29 na drug personalities ang natimbog naman na kinabibilangan ng 11 high-value individuals at 18 street-level individuals. Ang pinag-ibayong kampanya ng ProCar ay pagpapamalas ng walang puknat na pagbuwag sa mga drug networks at mapangalaga ng komunidad. Nagbunga
na magandang resulta ang pagsisikap na dedikasyon ng kanilang mga police officers para maisulong ang hustisya at putulin ang pagdaloy ng illegal na droga at mapanagot ang mga responsable sa illegal drug activities sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Oy, sa mga may importanteng lakad, 22 formulation naman ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Philippine National Police sa matatag at epektibong pagpapatupad ng mata sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagresulta sa pagbaba ng bilang ng focus crimes at ang mabilis na pag-aresto sa suspect sa Antipolo Road Rage shooting. Binigyang pagkilala ni Speaker Romualdez si PNP Chief General Romel Francisco Barbil sa mga reformang nagpapabuti sa pagpigil ng krimen at mabilis na pagtugon ng pulisya na niya'y nagpapanumbalik sa tiwala ng publiko at patunay na umiiral ang batas. Tinukoy ni Speaker Romualdez ang isang insidente nitong Marso 30 sa Marcos Highway, Boso-Boso, Antipolo City kung saan isang mainitang pagtatalo sa lansangan ang nauwi sa pamamaril ikinasugat ng 4 na individual kabilang ang mismong kasintahan ng sospek. Nagpasalamat din ang speaker sa mga pulis sa mabilis na pag-aresto sa itinuturong gunman, 28 anyos na negosyanteng si Kenneth Alahar Bautista. Kabilang naman sa ginawaran ng parangal, sina Police Lieutenant Orlando Santos Halmasco, Police Chief Master Sergeant Ranel de los Santos Cruz, Police Corporal Rabin John Rubia Bea, Police Corporal Joben Acosta Abendaño, Police Corporal Nino Cipriano Chavez, Patrolman Reynalda Rebares de Chavez, Patrolman Michael Kita Lilacan Panganiban at Patrolman John Mark Bakli Manahan. Binigyan din ng speaker na ang mabilis na pag-aksyon sa mga high-profile incidents katulad nito ay nagdadala ng malinaw na mensahe na walang puwang ang krimen at impunity sa ating lipunan. Dalawang padjak driver naman sa Katarman, caught on the act ng mga pulis din sa kanilang drug session. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan mula sa Aris 34. Ngayong aga, Jane. Arestado ang dalawang padjak driver sa bayan ng Katarman ng maaktuhan ng mga pulis sa kanilang drug station matapos sa ilunsad ng otoridad ang isang anti-drug operation ng Katarman PNP na naganap sa barangay Baybay ng naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, na-caught in the act pa ang dalawang drug personalities na kinilala sa kanilang mga alias na si Ronron, 35 taong gulang at isang nakilalang si alias Kasi, 38 taong gulang pawang mga residente ng naturang barangay. Nakumpiska sa mga ito sa nasabing operasyon ang isang Hazel plastic sachet na pinaghihinala ang shabu ang laman, aluminum foil at lighter. Ito ay drug listed na minanmanan ng otoridad na aktupang natsimpuhan sa paggagamit ng illegal na droga. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng dalawa sa Katarman MPS Lock-Off Detention Facility. Paglabag naman sa Section 11.15 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng dalawang arestado. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, sa Canada, sa Middle East. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong at saka sa Taipei, Taiwan. Lalong-lalo na din po sa ating mga seafarers, sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Magandang umaga.
Maganda umaga, Pilipinas! Kung kayo'y pabalik na ng Pilipinas, abay wag na magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron din ho tayo ditong world-class na tsokolate. Tangerine chocolate. World-class ang dating pero gawang atin. Ang Tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim nga po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Ipinoprocess yan para maging Tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng Tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili po ninyo ng Tangerine chocolate, pinalalakas ninyo ang loob ng ating mga pagsasaka, pinalalakas ninyo ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 50 lokal na kandidato ng Central Luzon, karamihan kabilang mga dominant political clans ang secured na sa kanilang posisyon para naman sa May 12 midterm elections sa pamamagitan ng pagtakbo ng walang kalaban. Sa Bataan, ang mga kandidatong kaalyado ng pamilya ni 2nd District Representative Albert Garcia tiyak ng tagumpay dahil wala silang kalaban. Sa Zambales, makikita naman ang katulad na pattern ng mga tatakbong unopposed. Kabilang dito sina 1st District Representative Jay Conghun, incumbent Subic Mayor Jonathan Conghun at ang kanilang ama na si Castillejos Mayor Jeff Conghun. Ang iba pang unchallenged candidates naman ay sina incumbent Mayor June Omar Ebdane, anak ni Governor Hermogenes Ebdane Jr., kasama ang kanyang running mate na si Attorney Edmond Dante Perez. Tampok naman sa political landscape ng Bulacan, tatakbong walang kalaban din. 6th District Congressman Ador Kaador Plinto ng Lakas CMD. Taliwan sa patuloy na pag-ingay at pangangampanya ng kampo ng isang may apelidong Rakal na idineklarang ng nuisance candidate ng COMELEC. Una rito, pinagtibay ng Anbank ng COMELEC ang desisyon ng 2nd Division na isang nuisance candidate itong si Rakal matapos mabigong magpakita ng bagong ebidensyang magpapatunay ng kanyang deklarasyon sa kanyang Certificate of Candidacy na siya'y lehitimong residente ng Angat, Bulacan. Matapos lumitaw sa investigasyon na ito pala'y isinilang sa Cavite. Wala rin ang pangalan nito sa ginawang census mula 2023 hanggang 2024 bilang residente ng 6th District. 27 anyos na lalaki na diskubring nagbigti sa loob ng kanyang tirahan sa Balanga City, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nakabigti sa kisame gamit sa pagbibigti ay isang sinturon ng isang 27 anyos na lalaki na nadiskubre ito sa Purok 11 Sitio Ugong, Barangay Kataning, Balanga City, Bataan, alas 9 kahapon ng umaga. Sa ulat, ang biktima ay kinilala na si Christian Calderon Tuason, 27 anyos, residente ng nabanggit na barangay. Nadiskubre itong biktima na nakabigti ng kanyang mismo sariling ama na si Conrado Tuason, 46 anyos, residente ng barangay Banikataning na nasabi ding Luzon. Sinabi ng saksi, natagpuan niya ang katawan ng kanyang anak na nakabigti gamit ang nylon belt na nakapulupot sa leg nito at nakakabit sa kisame. Agad siya humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at sa HMMC Balanga Maydix. Dagdag pa rito, ayon naman kay Maylin Tihada, pinsan mismo ng biktima, bago ang insidente, labis umanong nalungkot ang biktima matapos niyang ibigay ang halagang 20,000 piso sa kanyang kasintahan, ngunit iniwan siya nito. Humingi naman ng SOCO team ang pamilya ng biktima upang iproseso ang pagkamatay nito at lugar ng pinangyarihan ng insidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, oras na para tayo po magultabayo ha. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula. Para mas
ma-enjoy natin ang mga benepisyo ho ng Ultabayo. Ano ba yung Ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Clinical trial, hindi testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Sa naturang pag-aaral, doon nila napatunayan ang postbiotic pag pumasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nilalabanan ito ang puyat, pagod at stress. Kaya naman pagkagising ho natin, kinabukasan, may sigla ka, may panibagong lakas sa pagharap sa panibagong bukas. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. At ang Ultabayo po, pwede na rin sa mga bata 6 years old and above. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, lalo na yun ang problema sa mga tigyawat, text po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag nating kalimutan ang ating paalala sa tuwi-tuwi na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Sa kauna-unahang pagkakataon na halal bilang opisyal ng United Nations Food and Agriculture Organization ang isang Pilipino sa isinagawang halalan sa 20th Session Forum ng Biological Diversity for Food and Agriculture sa Rome, Italy. Sa anunsyo ng Department of Agriculture, proud na ibinahagi ng ahensya na isa sa kanilang mga opisyal ang nahalal bilang chairwoman ng Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Ito po si Agriculture Assistant Secretary for Policy and Planning, Attorney Paz Benavides II. Ayon sa ahensya, may tuturing itong makasaysayan dahil si Attorney Benavides pa lamang ang Pilipinong nahalal sa isang mataas na posisyon sa UN. Proud na pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. si Benavides at sinabing deserving ito sa nakuhang posisyon. Dahil dito maninilbihan si Benavides bilang UN Chairman on Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture simula ngayong taon hanggang 2027. Congratulations! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, habang meron pong mga nagsasaya, meron din po namang malungkot. Ipinapalam lamang po sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala sa makabilang buhay na po si Marcose Aling Gureng Reyes Villacorte. Ang edad, 105. Birthday niya lang, March 31. Nagdiwang po siya ng kanyang 105th birthday noong March 31. Nakaburol po ang kanyang labi sa Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan. Magkakaroon po ng misa April 6 sa linggo, ganap na alas 2:30 ng hapon sa San Ildefonso Parish Church, ang San Ildefonso, Bulacan. Pangungunahan ito ni Bishop Dennis Villarojo ng Diocese of Malolos. Ayan, ito po panawagan ni Engineer Angel Beltran. Kaya nakikiramay tayo sa mga pamilya, mga kamag-anak ni Engineer Angel Beltran sa pagpanaw po ng kanilang lola na si Marcosa Aling Gureng Reyes Villacorte sa edad na 105. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi 105. Samantala ko, kapapasok pa lang sa 50. Ay, ito ba inamin? May kita. Golden boy na tayo. Tatawa-tawa kayo. Bakit ilang taong ka na ba? Mas matanda ka sa akin ng 3 taon, Rhea. So, 53 ka na. Bumari ka pa. Ito, bata. Si Attorney Nabiltan. Ayan, si Deputy Speaker Nabiltan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagdiriwang din po ng kanyang birthday ngayon. Binabati siya ng mga poging mapitagan ang Class 80 ng Philippine Military Academy. Isa sa mga mista yan. Si Attorney Nabiltan. Nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Ayan. Oy,
Uy, magandang umaga din po kay Mayor Senny Mendoza. Congador, good morning ho sa inyo ha. At kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Magandang umaga din po kay Ambassador Harry Ampiña. Professor Andy Pereira, good morning po sa inyo. Kumusta na ho kayo ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, di wag natin din kalimutan. Siyempre, yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California, na lagi talagang nakatutok, ha? Si Ma'am Linda, Sir Art, Tita Cora, Sir Manny, Tita Lloyds, at ng Debonair, ang kanilang Adonis, si Jun Yambao ng Cavite. Maganda umaga, Pilipinas! At doon ho sa mga kababaihan gustong pang magpaganda, ha? Kung kayo'y maganda, lalong gaganda. Pag hindi pa maganda, may pag-asa pa. Ayan. Ngayon, kung kayo ho ay may pera at hindi pa rin kayo maganda, kasalanan nyo na. Extended na po sa Ortiz Clinic, ha? Yung kanilang libreng consultation para po sa mga gustong magpaganda. Ayan, sabi po ni Dr. Ortiz, you're all welcome kahit tapos na ang Women's Month. Ayan, ha? Uy, magandang umaga nga pala sa mga taga-Department of Socialization and Travels. Ha? Yan na palang bagong meaning ngayon ng DOST. Ano, ha? Oo. Baka nakikinig lang din ho yung mga taga-COA. Oo. Meron ho kasing grievance letter na ipinadala sa atin dito yung ilan po sa mga empleyado ng Department of Socialization and Travels. Alam niyo, nakakalungkot, ano ha? Mas nababalita ngayon yung mga launching, tsaka mga sosyalan, ng mga ahensya ng DOST. Ang kilalang, alam na natin nagtatrabaho talaga yung Pag-asa. Yan, nasa ilalim ho ng DOST yan eh. Tsaka yung PBOX. Yan, nakikita ho natin nagtatrabaho. Pero, mantakin ho ninyo. Ito, sulat kay... Si Secretary Solidum palang Secretary ng DOST. Akala ko na tsugi na yan. Ala rin naman ginagawa Bakit hindi pa sinabayan kay Ivan Uy? At saka kay Jimmy Bautista. Oo. Mr. President, you'll be doing a great service to our scientists kapag yan ho siguro nabigyan ho ninyo ng pagkakataong mapansin. May sulat ho sila kay Dr. Solidum at saka kay Maridon Sahagon, Undersecretary for S&T Services. Ang haba ho nilitahan niya dito, yung mga leave benefits nila na hindi masyado napapakinabangan, tapos parang may tinututukan na iilan lamang. Oo. Pati yung mga taga-tapi, namumroblema. Yan ha. Tapos, punitive style of leadership and fault finding. Ang nirereklamo naman dito ay yung head ho ng TAPI. Yung Technology Application and Promotion Institute. Tsaka nagulat ho sila, nauubos ang kanilang mga budget para lamang ho sa mga travels. Kaya nga po Department of Socialization and Travels dahil puro launching ito ng kung ano-ano, maglo-launch ka sa ibang bansa, mag-i-exhibit ka sa ibang bansa sa electronics. Bakit? Ang advancement natin pagdating sa electronics. Di ba? Sa mga survey nga sinasabi nila kilala ang DOST para ho sa mga research sa may kinalaman sa pagkain. Ayan undue delay of processing of clearance causing inconveniences. Naku, haba ho nito. Micromanaging, ascertain her choice of applicants even if selection process has not yet started. Aba, may palakasan The brother of the director has always been prioritized and favored as observed by employees. Ang daming travel nila Seoul International Invention Fair 2023 to 2024. Ano kaya in-exhibit natin doon? Wala tayong nababalitaan Inventions 2024 Nevada, USA. Tapos pagka namili pa daw ng mga pang-giveaways doon, ba talagang mga mamahalin? Lupit use of government resources for personal use. Hindi na natin ito i-detalye. Kaya lang itong liham na ito, January pa pala ipinadala sa tanggapan po ni Secretary Solidum at saka ni Yusek Donet, mukhang hindi ho napapansin. Kung kaya ipinadala na sa atin, hoping sila na baka pagkatapos ng broadcast natin, pansinin na
Ayan ha. Pero nananawagan na rin ho tayo sa COA. Paki-aksyonan na po. Magandang umaga, Pilipinas! OCD, giniit ang pangangailangang makapagpatayo ng evacuation center sa mga lungsod at mga munisipalidad. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Arish 14. Let, good morning. Umaasa ang Office of Civil Defense na mapapabilis ang implementasyon ng Ligtas Pinoy Centers Act. Ang nasabing batas ang nagmamandato na ang bawat lungsod at munisipalidad ay magkaroon ng evacuation center. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Director Chris Bendijo na kasama sa IRR ng batas na tiyaking kakayanin ng itatayong estruktura ang hanggang magnitude 8 na lindol. Ayon kay Bendijo, ang pagkakaroon ng matibay na evacuation centers ay malaking bagay sa pagliligtas ng maraming buhay sa panahon ng sakuna. Layo ng pagsasabatas ng Pinoy Centers Act na matugunan ang matagal ng issue sa paggamit ng mga paaralan bilang evacuation centers tuwing may kalamidad. Una nang binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng emergency sheltering sa harap ng mga hamon ng climate change. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. Samantala, 53 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Lumobo pa sa 16.63 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero. Sa datos ng Bureau of Treasury, halos 2% o mahigit sa 319 billion pesos ang nadagdag sa utang ng bansa kumpara noong Enero. Nasa 68% ito ay utang panloob o 111.2 trillion pesos domestic debt at halos 33% naman ang utang panlabas ng Pilipinas na 32.5%. Yan man, ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling manageable pa rin ang utang ng Pilipinas kasabay ng pagtiyak na ginagamit naman sa mga proyekto ng pamahalaan ang mga inuutang ng bansa kasama na ang sangkaterbang mga ayuda tulad ng AKAP, AIX at marami pang iba. Ayan ha, pinamimigay natin ang perang, inutang natin at babayaran ng ating mga anak at apo. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, bayaran ng taxes ngayon ha. Abril, magbayad ho tayo ng ating tamang buwis ha. Huwag natin gagayahin yung mga tax evader ha. Bayad ho tayo ng tamang buwis. Pa-compute ho natin sa mga accountants ho natin. Nang sa gayon ay tama ho ang ating binabayarang buwis. Nang sa gayon ay meron ho tayong pambayad sa ating mga utang. Mga inutang ng gobyerno para po sa ayuda at saka iba pang mga programa ha. Ayun naman binibigyan nyo lang ho naman ang pagkakataon na mabuhay ang mga taong wala masyadong ginagawang pagsisikap. Yung mga taong habang tayo nagbo-broadcast tulog pa. Kasi okay lang naman. Meron silang inaasahang ayuda. Tayo nga lang inaasahang ayuda, aba, gumising ka ng maaga, bumangon ka. Huwag kang tutulog-tulog dyan. Sabi nga ng nanay ko kapag ikaw ay inabutan ng sikat ng araw sa higaan, tamad ka. Ayan, wala pang sikat ng araw, nasa broadcast na ho tayo. Tulog pa nga yan. Tulog pa yata nga mga mga maligno. Kaya sa mga anghel na nakatutok sa atin ngayon, good morning, mga masisipag po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Gusto nyo ng bahay na mura, affordable, at saka napakalapit lamang po sa mga amenities na talagang world class ang dating. Punta ho kayo sa pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto po ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira, at saka si Vera Prestige. Nasa loob po ng township, yun pong palengke, eskwelahan, dyan, kahit na gumising ka na medyo late, hindi ka mahuli sa pasok mo sa eskwela dahil nasa loob po ng township ang eskwelahan. Nandyan din po ang simbahan, mga grocery stores, pati munisipyo. Ilan lamang po yan sa mga amenities, sa mga proyekto ng Westchester Realty, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira, at saka si Vera Prestige. Tawag na po kayo sa 0996-515-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport,
at Clark Economic Zone. Magandang umaga, Pilipinas! Si Jody Santa Maria iniiwasang pag-usapan ang relasyon nila ni Raymart Santiago. Di ba si Jody? Ay, ba't pa tayo nang iintriga? Alamin nga muna natin ang detalye mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning. Ikaw na. Nagpo-promote ngayon si Jody Santa Maria ng pelikula niyang Untold na magsho-showing na sa April 30, kaya naman napapasabak siya sa mga interviews na magilo naman niyang sinasagot. Pero pagdating sa love life niya ay tipid ang mga sagot ng premyadong aktres at talagang nanatiling pribado ang kanyang buhay pag-ibig. Hindi kami makatanong-tanong tungkol sa relasyon nila ni Raymart Santiago, kung sila pa rin ba o saang level na sila, dahil napaka-generic ng kanyang sagot pagdating sa love life at kung in love pa rin ba siya ngayon. Tama ba ang sinabi ng co-star niya si Gloria Diaz na woman in love siya ngayon? Heto ang chika ni Jody Santa Maria. Alam mo, I'm the type of person na kung titignan mo yung social media ko, makikita mo doon, lover of life. Lover of life. I am in love with life in general. And if you're going to ask me about that, I would say nasa social media ko yan, I'm a lover of life, so I am in love. Or in love, romantically in love ka? Untold pa rin ba yun? Untold pa rin ba yun? You're naughty. Iyan ang masaya naming chikahan ni Jody Santa Maria. Mas focus ngayon si Jody sa kanyang YouTube channel, kaya namimili muna siya ng mga projects na inaalok sa kanya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Sa kabila ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pagbabawalan ng opisyal ang pamahalaan na dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado, kaugnay ng pagkakaresto kay dating Mayor Digong, lumutang naman na tila salungat ang posisyon ng Malacanang. Sa isang liham na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Lunes, March 31, para kay Senate President Jesus Cunero at kay Senator Amy, malinaw na nakasaad na hindi makadadalaw ang opisyal ng Executive Department sa pagdinig at iginiit ang kanilang executive privilege. Ang tanong ngayon ni Senator Amy, sino bang dapat sundin? Hindi tugma ang sinasabi ni Executive Secretary Luke at saka ng Pangulong BBM. Sinabi pa niya na hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa pamahalaan pagdating sa usapin ng transparency at accountability. Sa gitna ng isyu, nananatili ang tanong kung ang direktiba ba ng Pangulo ang masusunod o kung may iba pang may mas makapangyarihang nagtatakda ng mga hakbang sa loob ng administrasyon. Bukas po gaganapin ang susunod na pagdinig ng komite ni Senator Amy. Planong maghain ng mosyon ng defense team ng dating Pangulong Digong Duterte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa lead counsel ni dating Pangulong Digong, inihanda na nila ang mga dokumento ngunit hindi pa napagdedesisyonan kung kailan ito isusumite sa International Criminal Court. Sinabi ni Attorney Kaufman, 3 factor ang posibleng maging balakid para hindi maaprubahan ang kanilang apela. Una, ang risk of flight. Pangalawa, ang risk of interference of witnesses. At with the evidence, and ang pangatlo ay risk of continued crimes. Iginit ng abogado, wala ni isa man sa mga faktor na ito ang nag-iiksis sa kasalukuyang sitwasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Good morning din po sa inyo at good morning din po sa mga taga-subaybay po natin. So para sa ating weather update, sa ngayon wala naman tayong monitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na possible maka-apekto dito sa ating bansa. Pero meron tayong mga weather system na mga magdadala ng mga pag-ulan. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone na inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inaasahan naman po natin makakaranas naman po ng mga pag-ulan dulot naman po ng northeasterly wind flow dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora. For Metro Manila, the rest of our country, asahan po natin dulot ng easternies magiging mainit at maninsangan ang ating tanghali. Hanggang hapon na may mga chance po ng mga isolated rain showers or mga panandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index, ang pinakamataas po natin possible maitala ngayong araw ay 43 degrees Celsius
Dito po ito sa Dagupan City, Pangasinan. Dito sa Metro Manila, asahan naman po natin ang 36 to 40 degrees Celsius na heat index. Iba yung pag-iingat lang din po para sa ating mga kababayan dulot po nitong init ng panahon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At ano naman po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nito pong nagdaang araw, meron pong inilabas na pahayag ang Association of Generals and Flag Officers o AGPO. Ayan ha. Makakasama natin ngayon ang kanilang Pangulo, si retired Army Major General Jerry Layog. Chairman din po ng board ng AGPO. General, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Maayong buntag, Angel. Magandang umaga, Pilipinas, at good morning po sa lahat ng mga tumataguyod sa programang ito. General, number one, thank you for joining us. Alam ko maaga kayong gumising dahil alam nyo naman ang mga senior. Maaga talagang gumising. Pero General, ano bang regimen ng isang General Jerry Layog after retirement? Ano ginagawa nyo sa umaga? Other than... sa umaga, exercise konti bago breakfast, saka pag may time nakikinig ako sa Magandang Umaga Bayan. Pilipinas. Okay. Oo. So ano to, hindi na kayo kasama doon sa lupo ng mga hampas lupa. Medyo yung maagang nagugol. Pinamana ko na sana ko yung set. Ganun. Oo. So ano pa nagkakaabalahan ho ninyo ngayon, General? After retirement, I used to work with a group of security agencies right after retirement until the pandemic. Pero ngayon, tinutulungan ko na lang yung wife ko sa kanyang trabaho o hanap buhay. Siya ay isang seed grower at na nagsusupply. Siya ay membro ng isang cooperative dito sa Nueva Ecija na nagsusupply ng mga seeds, palay seeds sa mga farmers sa DA actually. Then the DA in turn give this seeds to the farmers as subsidy, tulong sa magsasaka. Galing ha. Yan ang magandang negosyo. Talagang ibinabalik mo sa nature yung biyaya ng kalikasan. Kayo ho pala ay dakilang chemist na ho ngayon ha. Oo. Chemist na ho nagtatrabaho. Yan. Full time. Full time. Chemist na ho nakatutok. Yan ha. So chemist. Marami ho nagre-retire na nagiging chemist pagkatapos eh. Anyway, meron ho kayong panawagan. May panawagan po ang mga miyembro ho ng AGPO. By the way, ilan ho bang miyembro ho ng AGPO, General? We are almost 1,000. As of last count, we are 970 active and retired members of the armed forces, that Army, Air Force, and Navy, and also from the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, the Bureau of Jail and Management and Penology, and the Bureau of Fire Protection. Marami kami. Oo. Ano ginagawa ng AGPO pagdating ho sa policy implementation o policy development ho ng Armed Forces of the Philippines? Are you being consulted? Meron ho ba kayong what do you do for the improvement of AFP leadership?
As conceived by our founding fathers in 1965, AGPO was founded in 1965. AGPO's principal purposes consist broadly of the following. First is advocating the preservation of the Republic and working for the benefits of the veterans and the retired uniformed personnel. Two, inspiring those in the active service to preserve their organizational ethos or ethical principles, values, and standards of performance or professional expectations to enable them to reach, maintain, and enhance their operational effectiveness. And third, ensuring the continuity of the association. That's the purposes of AGPO. And we have the Chief of Staff and the senior members of the armed forces are members also, and we have dialogue with them. Of course, providing advice on matters of national security. Oo. So, ibig sabihin, you may have retired but you're never tired. Ayan. Yan ang ano, yan ho ang mga miyembro ho ng mga seniors ho ng AGPO. Kasi hindi pa nagre-retire yung iba, active pa yung iba. Anyway, so yes. What's the purpose of coming out with this manifesto, General? Yes, nanawagan nga kami para dahil napapanahon na in 6 weeks or less, it's already elections. Nanawagan ang AGPO para sa isang patas, malinis, maayos at mapagkakatiwalaang eleksyon. Ito ay mahalaga para ma-preserba ang ating democratic values at katatagan ng bansa. Nanawagan din kami sa publiko at lalo na sa mga botante na itaguyod ang kasagraduhan or sanctity of the ballot upang matiyak na ang mga mahalal nating leader ay tunay na kinatawan ng taong bayan. Oh, General, you've been in the field for a long time, ano? Nung kayo po ay active po sa Army, bago po kayo naging Major General, you've commanded several battalions, brigades, ano ho. Nakita nyo rin yung mga aktual na eleksyon, ano ho? Why suddenly come out with a statement like this? May nakikita ba kayong problema sa darating na eleksyon, General? Or do you receive any feedback that the forthcoming election will be something else? Wala naman. Ang gusto lang naman sa AGPO yung mga panawagan sa ating mga mamamayan at botante na maging mapanuri sa darating na eleksyon. We must be vigilant, critical, and discerning in the selection of candidates, carefully evaluating candidates' qualifications, experience, and platforms. Mapanuri. Tingnan natin lahat ng kanilang kwalifikasyon, kanilang experience. Yung bang mga sinasabi nila ay matutupad o tinupad nila. Alam mo naman ngayon sa panahon natin, kumisan may mga hindi tamang impormasyon na kumakalat. So, dapat maging mapanuri, masigasig ang lahat ng mga maboboto para yung mga tamang kandidato ang ating mapili. Kasi nasasalalay sa kanila, sa kamay nila ang katahimikan, ang peace and order, ang kaunlaran ng ating bayan kung sila ay mahalal. Piliin natin ang tamang daan sa pagboto, hindi yung 500. Diba? Tama yun, tama yun. Diba? Mantakin boboto ka pagkatapos bibenta mo ng konting barya, pagkatapos
3 taon kang mapiperwisyo pagka pagka abusado ho yung mga nahalal natin. Anyway, General, again, thank you for joining us this morning and reminding ang ating pong mga botante. It's nice to hear from our seniors na katulad ho ninyo. Malamang ma-text back ako nito mamaya ni General. Anong senior, ano? Maraming salamat po sa inyo, General, for joining us and giving this reminder. Mapagkakamawala mo pa akong hindi senior. Hindi naman masyado halata eh. Parang 55 pa rin ho kayo ngayon, General. Ha? 57 na retirement. Bye. So lumagpas na talaga pala sa 57. Anyway, General, again, thank you for joining us. Ingat po kayo. And in the meantime, pakikumusta ho kay Ma'am. Ipagpatuloy ho ninyo yung pagmamalasakit sa ating pong mga magsasaka. Thank you. Magandang umaga po. Maraming salamat. Bye. Thank you. Maraming salamat. Ang chairman po at presidente ngayon ng Association of Generals and Flag Officers, si retired Army Major General Jerry Layog. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batiin ko uli ha, yung nagbe-birthday ngayon na miyembro din po ng Class 80 ha, ng Mapitagan Class. Si Attorney Nabil Tan. Ayan ha, Attorney Nabil Tan, binabati ka ng mga Mapitagan. Magandang umaga, Pilipinas! Napag-uusapan na lamang din po ang eleksyon. Baka boboto pa rin sa 2025 midterm election sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Myanmar at Thailand. Itong tiniyak ni Comelec Chair George Garcia sa panayam ng programang Break Time ng DZRH. Ang kay Garcia, gagamit pa rin ang balota at makina ang 350 voters sa Myanmar. Online voting naman ang gagamitin para sa 7,000 voters ng Thailand. Doon po ang gagawin po natin, Sir Lacaideo, Ma'am Jackie, ay ang pagboto nila ay sa pamamagitan po ng makina na kung saan ipapadala pa rin natin yung makina doon. Hindi na po tayo magpapa-internet voting sapagkat ang botante po natin dyan sa Myanmar ay 320 lamang naman. At dyan po sa Thailand, kung saan malapit yan sa Myanmar, yan po internet voting po sila sapagkat kulang-kulang 7,000. Ang botante po natin mga kababayan dyan po sa Thailand, kung kaya ang pagboto nila ay via internet gamit ang cellphone, laptops, iPad. Tiniyak naman ni Chairman Garcia ang seguridad ng eleksyon dahil dumaan sa international testing at source code review ang online voting platforms. Huwag po mag-alala yung mga kababayan natin, lahat po ng yan ay nagkaroon ng international testing, pati po yung mga iba't ibang klaseng test at pati po source code review ng iba't ibang IT experts natin ay dumaan po yan at wala po silang nakita na anumang problema na magkakaroon ng kompromiso ang integridad ng result ng ating pong internet voting. Ang pagboto po ng ating mga kababayan sa abroad ay magsisimula ngayong Abril 13 at ito po itatagal hanggang Mayo 12. Ang pagpapa-enroll nila ay aabutin po hanggang Mayo 7. Samantala, nagpadala na ang Pilipinas sa mga Pilipinong tutulong naman sa rescue at humanitarian assistance sa Myanmar na niyanig ng magnitude 7.7 na lindol. Sa Facebook post ng Office of Civil Defense, kinumpirma nitong nakarating na sa Naypyidaw, Myanmar ang dalawang C-130 plane lula ng may 58 medical, search and rescue teams ng Pilipinas. Lilipad naman ang natitirang 33 miyembro ng humanitarian contingent sa susunod na araw gamit ang isa pang C-130 plane. Kasamang ipinadala sa Myanmar ang mga rescuer mula sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense, MMDA, Philippine Air Force at Department of Health, gayon din ang mga taga-DENR. Magandang umaga, Pilipinas! Inaghahanda na ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo sakaling magkaroon ng pagsalakay sa Taiwan. Ayon kay Browner, hindi maiwasang madamay ang Pilipinas kung magkakagera dahil nasa 250,000 overseas Filipino worker ang nasa Taiwan. Dahil dito iginit ni Browner na dapat paghandaan ng Northern Luzon Commando NOLCOM ang posibleng evacuation ng mga Pinoy. Nakatalagaan niya ang NOLCOM sa pagbabantay sa hilagang teritoryo ng Pilipinas mula Bajo de Sinloc sa kanluran ng Zambales hanggang sa Mabulis Island na malapit naman sa Taiwan kaysa sa mainland Cagayan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs
working in Taiwan, and we will have to rescue them. Maganda umaga, Pilipinas! Umapila naman ang Komadrona Party List sa Philippine Health Insurance Corporation na palakasin ang implementasyon at monitoring ng bagong Outpatient Emergency Care Benefit Package upang masiguro na may full access sa mga membro at sa mga benepisyong ipinapangako. Ginawa ng ang Komadrona Party List ang panawagan kasunod ang ulat na may ilang ospital ang hindi kinikilala o ipinatutupad ang benepisyong ito para sa mga pasyente. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee ng Komadrona Party List, dapat may striktong compliance monitoring ang PhilHealth para mabantayan na tumatalima ang lahat sa Level 1 hanggang Level 3 accredited hospital. Halimbawa niya ang pag-obliga sa mga ospital na magsumite ng quarterly report na nagdedetalye kung ilan ang mga pasyenteng nag-avail ng package, bagay na makatutulong upang masiguro ang compliance, transparency, efficiency, accessibility at matukoy din ang mga gaps. Nais din ni Asek Cecil at ang Komadrona Party List na magkaroon ng malawakang information drive upang malaman ng mga miyembro ang tungkol sa benepisyo at kung paano ito ma-avail, lalong-lalo na sa mga underserved at mga rural area. Naniniwala rin ang Komadrona Party List na mapapahusay ang implementasyon ng programa kung may centralized feedback system ang PhilHealth kung saan maaaring mag-report ng issue ang mga miyembro at magbigay ng feedback at tatanggap din ng agarang guidelines. Ang Komadrona Party List ay number 72 po sa inyong mga balota. 18 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This Pinas! Twenty-4 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Naninindigan naman ang PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondok para sa Overseas Filipino Workers na nagkasa ng Zero Remittance Week bilang pagkondena sa pag-aresto at pagsuko kay dating Mayor Digong Duterte sa International Criminal Court. Idiniin ng abogado tahimik ngunit makapangyarihan ang nasabing protesta. Sinimula noong karawan ng dating Pangulo noong March 28 at tatagal yan hanggang April 4. Malakasan niya ang nagkakaisang tinig ng ating mga kababayan sa abroad para ipahayag ang labis na pagdismaya sa paggantin ng pagkondena sa hindi makatuwiran, labag sa batas na pagdampot kay Mayor Digong. Ayon kay Attorney Bondok, itinuturing na malaking sakripisyo ang hakbang na ito ng mga OFW. Simbolo na matapang na pagpahayag ng hinaing ng mga bagong bayani ng bansa. Malinawan niya ang mensahe ng mga kababayan natin sa ibayong dagat. May boses at nagkakaisa sila sa kabila ng pagkakahiwa-hiwalay. Gayon din ang pagkakalayo nila sa pamilya at mga mahal sa buhay. May kakayahan silang ipaglaban ang kanilang karapatan at mga prinsipyo. Bukod sa Zero Remittance Week, una na rin nanawagan si Attorney Bondok sa sambayan ng Pilipinong huwag na munang tumaya sa loto. Simula noong karawan ng Pangulong Duterte hanggang sa ito'y maiuwi sa bansa. Naisama ng Aksyon Dapat Party List number 1 nominee si dating Agrarian Reform Secretary Nani Braganza. Iayos ng PhilHealth ang benepisyo sa lahat ng miyembro nito. Ayon kay Braganza, umaasa siya na magiging 0 o 90% ang magiging sagot ng PhilHealth sa mga hospital bills ng mga nauospital na miyembro upang maginhawaan sa mga lumalaking expenses. Hiniling din ni Braganza na dapat na isama ng PhilHealth ang paglibre sa gastusin ng laboratory test, maintenance na gamot sa mga senior citizen at libreng konsultasyon sa mga doktor. Una rito nanawagan ng Aksyon Dapat Party List na mabigyan ng access sa government services ang mga ordinaryong pamilyang Pilipino, hindi lamang sa PhilHealth, kundi pati na rin sa edukasyon, personal security, pabahay, kasabay ng pagbibigay ng isang matinong gobyerno upang maging komportable ang buhay ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho papauwi ng Pilipinas sa mga kababayan nating balikbayan. Aba, muli ang ating pong panawagan. Meron ho tayo ditong world-class na tsokolate, Tangerine Chocolate. Yan po ay produkto ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoproduce
process para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil ito nga po ay tinulungan din ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, napapanahon talagang tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Inumbinsi naman ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang publiko samantalahin ang konsulta package ng PhilHealth para sa maagang detection ng TB, tuberculosis at iba pang mga seryosong karamdaman. Ayon sa mababatas, dahil galing din naman sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ang programa, makatwiran lamang na ito ay mapakinabangan ho ng lahat. Ang kinatawan ng Agri Party List ay puspusang nagsusulong na madagdagan ng health benefits sa pamamagitan ng kahalintulad na konsulta package. Ipinahig pa ni Congressman Wilbert Lee, hindi titigan ng partido sa krusada hanggang sa maging halos libre na ang gamot at hospitalization. Ang Agri Party List ang unang nagbunyag ng bilyon-bilyong pisong unused funds sa PhilHealth. May ilang paalala ang health experts sa publiko patungkol sa panganib na dala ng sobrang pagkonsuma naman ng sodium at ng asukal. Ayon kay Dr. Liberty Inesa, isa pong batikang cardiologist, mahalagang limitahan lamang sa half teaspoon ang daily intake po ng salt. Hindi lang ho salt, pati yung mga sausawan ng mangga, na bagoong salt din po yan. Ipiniliwanag ng Philippine Heart Association President na si Dr. June Aventura, ang excessive salt consumption ay maaaring magresulta ng hypertension at heart failure. Mapanganib din naman ang excessive sugar intake, partikular na yung mga individual na merong uncontrolled diabetes na dahil sa dala nitong mga dagdag na calories. Ayon kay Dr. Yanesa, kailangang i-minimize ang carbohydrates at sugar intake sa ating katawan. Anyang recommended daily calorie intake para maiwasan ang pagtaba ay 1,600 para ho sa mga babae, 2,000 naman para sa mga lalaki. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Umani ng pampuri ang 108 Toda Action Party List sa mga pamilya na nabigyan ng pabahay ng gobyerno. Ito ay matapos na isimite ni dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano sa NHA ang petisyon na humihiling na alisin ang multa at interes sa monthly amortization ng mga low-cost housing units. Ayon sa first nominee ng 108 Toda Action, nakapaloob sa petition paper ang mahigit na 20,000 na mga lagda mula sa pamilya ng iba't ibang NHA housing site. Sinabi ni Feliciano na marami sa mga nabigyan ng pabahay ay lalong nalubog sa pagbabayad ng amortization dahil naman sa mga arrears at multa. Umaasa naman ang 108 Toda Action Party List na ikukonsidera ni NHA General Manager Juventay ang apila upang mapagaan ang pasanin ng mga naturang pamilya. Nagpasalamat naman si Feliciano sa iba't ibang urban poor families dahil sa kanyang inisyatiba. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30. 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, oras na para tayo po yung mag-ultimayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin mga benepisyo ng ultimayo. Ano nga bang ultimayo? Ang ultimayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula po ng ultimayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung commander ng ating immune system. At yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong yan para ma-achieve natin ang magandang tulog, para malabanan ang puyat, pagod at stress. Ang ultimayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Meron po mga medical experts na nakastambay dyan at huwag natin kalimutan ang ultimayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Wage hike sa mga rehiyon suportado ng 106 Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Suportado ng 106 Trabaho Party List ang 40 pesos na aumento sa sahod na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Bicol. Ayon sa 106 Trabaho Party List, mabuting balita sa mga manggagawa ang bagong wage order na nagtataas sa pagitan ng 395 pesos hanggang sa 435 pesos na arawang minimum wage sa lahat ng sektor sa Bicol simula sa Abril 5. Batay sa anunsyo ng Department of Labor and Employment, ipatutupad ang aumento ng dalawang bahagi, una sa Abril at ikalawa sa Disyembre. Layong tutukan ng 106 Trabaho Party List ang pagsulong ng wage increase sa mga rehiyon, bagay na sumasalamin sa kanilang plataforma para sa mas mataas na sahod, mas maraming benepisyo at mas disenteng kabuhayan para sa mga manggagawang Pilipino. Dagdag pa ng 106 Trabaho Party List, susuportahan nito ang mga panukalang magpapalakas sa labor force ng bansa, gaya na lamang ng patas na oportunidad sa lahat, pati na sa senior citizen at solo parent, at pagbibigay proteksyon at sapat na benepisyo upang ubangat ng kanilang pamumuhay. Kamakailan lamang napaulap na malaki ang pag-angap ng 106 Trabaho Party List sa survey ng social weather stations nitong Marso, na nasa ika-22 pwesto na mula sa rank 26 noong Pebrero at ika-55 spot noong Disyembre. Patuloy rin ang pag-ikot na 106 Trabaho Party List kasamang celebrity advocate na si Melay Cantiveros, pati ang nominees nitong sina Attorney Johan Bautista, Ninay Chavez at Kagawad Nelson De Vega. Nag-motorcade ang 106 Trabaho Party List itong mga nakalipas na araw sa District 1, 2 at 3 ng North at South Caloocan, at nakatakda silang umikot muli sa lungsod ng Maynila at Navotas sa mga susunod pang araw. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, kansilado muna yung Banana Festival ng Negros Occidental ngayong taon dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkan Canlaon. Inanunsyo ni Castellana Mayor Romila Nicor Mangilimutan. Base ito sa rekomendasyon ng Municipal Incident Management Team. Ayon kay Mayor, sinubukan nilang gawin ang lahat upang maisagawa pa rin ang taunang pista. Yun nga pong Banana Festival, pero libo-libo pa kasing mga residente ang nasa evacuation center. Masyado na rin niyang mapanganib na palabasin pa ang mga ito at hindi rin naman mai-enjoy ang pista kung sila ay nasa evacuation center. Ilang banana producing barangay rin kasi ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan na nasa paanan ng bundok ang taniman ng saging. Magandang umaga din sa mga taga-Oriental Mindoro, Magandang umaga kay Ma'am Joanna Valencia. Mabuti na lang at meron mga naglalakas loob talagang malabanan ang problema ng matagal ng brownout dyan po sa Oriental Mindoro. Tawagan nila kay Ma'am Joanna, Joanna Barca. Pagbuklurin mo ba naman yung mga barakong politiko dyan po sa Oriental Mindoro? Lalaki huli naman sa akto ng mga pulis habang humihimas ng barel. Ano kayang kasalanan ito? Baka walang lisensya yung barel. Arestado! Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, alauna imedya nagmadaling araw ng maaresto ng Caloocan Police ang 30 years old na lalaki. Ang aktual na sinusunod nito ang dalang baril sa isang iskinita sa kanyang tahanan sa Caloocan. Ayon dito kay Police Colonel Edsel Canal, kasalukuyan nagsasagawa ng anti-criminality operation ang kanyang mga tauhan nang matsempuhan ng suspect na si alias Gary. Hindi umano namalaya na suspect ang papalapit sa kanya ng mga otoridad dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Nakumpiska kay alias Gary ang hindi lisensyadong kalibre 13 na baril na may 4 bala. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and Election Gun Ban ang suspect. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ay, magandang umaga nga pala sa mga taga-Pasay, Sabi ho nung tumawag ho sa atin na fake news daw yung binabanggit natin na may tax problem. Yung Wawi supermarket dyan ho sa Pasay,
Ito ho yung ebidensya. Alam niyo naman, hindi tayo magbabanggit dito kung walang ebidensya. Ayan o, may notice to comply ang BIR dito po sa management po ng Wawi Supermarket dyan po sa Pasay. Ang namamahala po, ang nagmamay-ari po dyan ay isang konsihal. Yung Wawi Market po, walang business permit. Hawak ko nila, temporary business permit pa rin. Kaya nga nagrereklamo yung mga negosyante. Para naman yatang masyadong napapaboran tong Wawi Supermarket ito. Walang DNR clearance, walang LLDA clearance, pero nakapag-operate kahit na temporary business permit lang. Sabi niya, personal daw siya dahil siya nasa kabilang panig. Ma'am, hindi eh. Ayan, linaw-linaw. Hinahabol kayo ng BIR. Si Konsihal Wawi ng Pasay. Nahabol kayo ng BIR. Nasagot nyo na ho ba yan? Kaya sabi ko nga doon sa nagtumawag sa atin, sabi ko, alam ho ninyo, magbigay ho kayo ng kopya ng business permit nyo. Hihingi pa ako ng paumanhin sa inyo. Wala ho hanggang ngayon, wala naman kayo ma-produce. Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi ng House Quad Committee co-chair na si Congressman Ace Barbers ang alegasyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mayroong political persecution sa kanya sa bansa. Ginit ni Barbers, hindi naman mahalaga ang political figure si Roque para siya ang targetin. Sa katunayan, si Roque ay hindi tumupad sa kanyang pangakong magsusumite ng dokumento sa komite para malinis sa kanyang pangalan. Muli namang hinikayat ni Barbers si Roque na umuwi ng Pilipinas harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Magugunitang napatawan ng contempt ng Kamara si Attorney Roque dahil sa pangi-isnab sa pagdinig ng Quadcom tungkol sa illegal na aktibidad ng mga Pogo bago ito tuluyang umalis ng bansa noong Setyembre. Kasalukuyang humihingi si Roque ng asylum sa the Netherlands kung saan kanyang tinukoy ang manoy political persecution na nangyayari sa kanya sa Pilipinas. 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga, sumiklab ang grass fire sa Taal Volcano Island kahapon pasado alas 11 ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naapektuhan ng naturang grass fire ang Binintiang Munti Observation Station sa Timog Kanluran na bahagi ng Taal Volcano Island. Nako! Batay sa ulat ng ahensya, pasado alas 8 kagabi, hindi pa rin naaapula ang sunog. Tiniyak naman ng PBOK sa publiko, mahigpit pa rin ang monitoring nito at patuloy ang koordinasyon sa Disaster Risk Reduction Management Council ng Batangas. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ingat po kayo dyan, ha? Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na malapit lamang po sa lawa ng Taal. 43 makalipas ang alas 5 ng umaga. Para nga pala doon sa mga nandyan sa may sa may Binangonan, Rizal. St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Check ho ninyo yung kanila pong townhouse model na Bianca. Yan po is dalawang palapag, 2-story townhouse na meron pong 2 hanggang 3 bedrooms. Maaari ho ninyong ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ayan, ito yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Paglabas mo ng balkon, nasasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na o 50 na. 50 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Murang frozen na karneng baboy, pinipilahan daw po sa Marikaban Market. Pero ang presyo ng gulay tumaas. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Good morning, Kuya Angel. Pinipilahan nga ng mga mamimili ang murang-mura na frozen na karne ng baboy dito sa Maricaban Public Market sa Pasig City. Mabibili kasi yung kasim sa 270 kada kilo. Ang liempo naman 310 lamang ang kada kilo ngayon. Ang atay 110 pesos kada kilo. Ang pork chop 280. Ang tenga naman 250 o 220 pesos ang kada kilo. Habang ang buto-buto at pata parehas na 220 pesos ang kada kilo ng frozen. Mas mura kasing di hamak yan kumpara sa sariwa naman na karne ng baboy na nagmura na rin naman dito sa pamilihan. Ang laman mabibili ngayon sa 350 kada kilo. Ganyan din ang presyo ngayon ng pigi at kasim na mas mababa na sa 380 at 350 na kada kilo ng na MSRP o Maximum Suggested Retail Price na itinatutupad ng Agriculture Department. Habang 290 pesos naman ang kada kilo ng buto-buto at pata dito sa pamilihan. Sa manok naman, ang whole chicken, 190 pesos kada kilo mula sa 170 pesos sa nagkalipas na isang linggo lamang. Ang hita, 197 o 190 pesos din ang kada kilo mula sa 170 kada kilo. Sa gulay naman, nagmahal ang ilang klase ng gulay kagaya ng bawang na 150 hanggang 170 pesos ang kada kilo ngayon. Ang pechay bagyo 120 kada kilo mula sa dating 100. 90 naman ang kada kilo ngayon ng repolyo, mas mahal ng 10 piso mula sa 80 kahapon. Ang carrots 90 pesos din ang kada kilo mula 80 pesos kada kilo. Ang labanos mahal naman sa 130 kada kilo mula 80 pesos kada kilo. Ang labanos o ang kamatis mas mura naman ngayon ng mas nagmahal ng 5 piso, 55 pesos ang kada kilo mula sa 50 pesos kada kilo kahapon. Ang kalamansi, 130 kada kilo mula 120 kada kilo. Ang sibuyas naman, 140 ngayon mula 120 sa mga nakalipas na araw. Ang bell pepper, nakapako pa rin sa 150 kada kilo, pero mas mura na yan kumpara sa mahigit 300 sa mga nagkalipas na buwan. Ang luya naman, nagmura sa 180 kada kilo mula 190 kada kilo kahapon. Ganyan din ang talong, nagmura ng 5 piso, 75 pesos na lamang ang kada kilo ngayon. At ang Baguio beans na 85 pesos mula sa 110 sa mga nakalipas na araw. Nagmura na rin yung siling na buyo sa 100 mula sa 140 pesos kada kilo. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, sa Pilipino. Giselle, yung bang mga binibentang frozen na karne, meron bang refrigeration? May chiller ba dyan? Meron naman silang Kuyang Angel, may mga cooler naman sila. May cooler. Oo, pero may mga syempre may mga naka-display din sila na nakalabas na doon sa mga sa freezer nila. Importante may freezer, Oo, doon hinahango Kuyang Angel, yun naman ang mahalaga. Okay, sige, maraming salamat Giselle. Salamat Kuyang Angel, balik kayo. Si Giselle Ricaport, RH15. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, congratulations muna sa ating winner ng mahiwagang tunog. May nakadali na ng 38,000. Ayon po kay Tunog Master Mabel Aribe, ang winner natin ay mula po sa Pakalat Mga Term. Anong pangalan nyo? Hirap basahin. Adona Esteves. Ayan, congratulations kay Adona Esteves ng Mga Term. Maganda umaga, Pilipinas! Bukas malaman natin. Pero actually, nung pang the other week, nakakuha na ho yung second item, yung first item, binigay ko na. Kaya yung prinsipyo ng P6, nadulas ho ako Kumatalas ang tenga ho ninyo at lagi ho talaga kayo nakatutok. Alam nyo na actually, dapat alam nyo na yung sagot madalas na hong, nadulas na ho. Samantala, timbog sa iginasang entrapment operation sa Quezon City Police ng Quezon City Police District ang 18 anyos na lalaki matapos na magbayad ng peking pera sa isang online seller. Ayon sa biktima, kinontak umano siya ng suspect noong Marso 30 para bilhin ang binibenta nitong iPhone 14 na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Huli na nang madiskubre ng biktima na peke ang ibinayad na pera sa kanya. Lumabas pa sa investigasyon na ang parehong mobile phone na binili ni Santos ay ipinost na online ng isang unidentified seller bilang for sale.
Agad namang nakipag-ugnayan sa pulisya ang biktima para madakip niya ang suspect na niresell ang kanyang ibinentang biniling iPhone gamit ang peking pera. Matalino na sana, ungas pa rin pala. Hindi pala. Ay, sus may Ginoo. Ayan, ha? Bumili siya ng iPhone gamit ang peking pera. Pagkatapos ipinost niya rin at niresell niya. Huli! Sabi nga nila, matalino man ang matching, may katangahan pa rin. Nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa ang cardiovascular disease batay sa tala ng Philippine Statistics Authority. Sa ulat ng ahensya, maguganitang nasa 70% ang fatality sa Pilipinas ang naitala noong 2021, dulot pa rin po ng cardiovascular disease. Sinabi ng Philippine Heart Center ang head ng Heart Failure Section na si Dr. Liberty Yanesa. May mga existing heart conditions, hypertension o diabetes ang nasa high risk ng pagkakaroon ng heart failure. Kaya ang paalala nito sa publiko, ugaliin na magkaroon ng healthier lifestyle. Regular na medical consultation para maiwasan ang sakit sa puso, blood vessel disorder at stroke. Total naman ho, kasama na ho sa libreng check-up ang coverage ngayon ng PhilHealth. Kaya gamitin po ninyo yung inyong mga PhilHealth na yan para kayo po ay magpakonsulta. Samantala, ayon naman sa Philippine Heart Association, tinatayang aabot ng 64 million na mga individual sa buong mundo ang merong heart failure. Ayun, ha? Bukod pa yan sa mga broken-hearted, at saka mga, loko din talaga itong mga kababayan natin, ha? Anyway, ados naman na ngayon, di ba? Ang April Fools daw para lamang sa mga single. Yan sinasabi nila. Ang April Fools daw ay para lamang sa mga single. Kasi yung mga married couple, matagal na silang na-pool. Maganda umaga, Pilipinas! Bantay sarado ng Commission on Elections ang posibilidad ng digital vote buying. Kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga financial institution upang ito'y mapigilan. Ayon kay Kamala Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda, matagal nang katuwang ng poll body ang e-wallet companies dahilan para unang maglabas ng abiso ang ahensya tungkol sa transaction limit. Iginiit ni Commissioner Maceda, posibleng ipatupad ang transaction cap ilang araw bago ang halalan habang itinuturing namang kahinahinala ang mga digital cash transaction kung pare-pareho ang halaga ng pera. O nga naman. Halimbawa, ang bilihan ng boto tapwe. Wala na tapwe nga. O Enteb. Ano ka, baliw? Enteb, dyan nga sa Central Luzon eh. Ngayong panahon ng kampanya, meron nga isang syudad dyan, libre na munang kuryente. Sana all kasi yung isang kumakandidato, yung angka ng kumakandidato, may-ari ng Power Co-op. Ayan, pagkapare-pareho daw po yung halaga ng perang ipinadala sa isang mobile number at sa iba't ibang contact, halata na yun po ay vote buying na. It's likely that habang palapit na ang araw ng halalan, dahil dyan nangyayari yung kadalasan Yung gapangan na yan, it's on the eve, sa bisperas. So it's probably, my guess, it's gonna be 2 or 3 days prior. 2 to 3 days. Pero palagi ko dapat agahan pa. Dahil syempre, mas maaga ho ang hatagan para makasiguro. Ay, sabi ko nga sa inyo, ano bang gusto ninyo para sa inyong kinabukasan? 500 o tamang daan? Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iuhan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ay mula po kay Leo Tolstoy, isa pong kilalang Russian writer. Ang sabi niya, wrong does not cease to be wrong because the majority share in it. So ang vote buying po, sabi ho ni Leo Tolstoy, ay laging mali. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, meron po Enteb at 500 na daw po XD. Yan talaga. Dos por dos at ACS Balita, just a while, alas 6 na umaga.